Sabihin mo, naniniwala ako na pagpapalain tayo ng Panginoong Diyos. Sige po, inaanyahan ko na tumayo ang lahat. Tayo po tayo bilang paggalang sa salita ng Panginoong Diyos. Babasahin po natin 1 King chapter 19 from verse 1 to 8. We will talk about another man who really pinakita niya yung pagkakameron ng crazy faith. Kasi ang topic is about faith like no others. Nasa ikatlong linggo na po tayo. At ngayon naman pag-uusapan po natin yung buhay ni Elijah. Let's read the word of God. Ngayon, sinabi ni Ahab sa asawa niyang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano nito pinagpapatay ang lahat ng propeta ni Baal. Kaya nagpadala si Jezebel ng mensahe para kay Elias na nagsasabi, lubusan sana akong parusahan ng mga Diyos kung sa ganitong oras bukas ay hindi pa kita napapatay tulad ng ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias kaya tumakas siya papuntang Beersheba na sakop ng Juda at iniwan niya roon ang utusan niya. Pagkatapos naglakad siya sa isang araw papuntang Hilang, napahinga siya at umupo sa ilalim ng punong kahoy at nanalangin na mamatay na lang sana siya. Sinabi niya, sobra na po ito, Panginoon. Kunin na lang ninyo ang buhay ko. Wala naman akong pinagkaiba sa aking mga ninuno. Pagkatapos sumigas siya sa ilalim ng punong kahoy at natulog. Biglang may anghel na kumalabit sa kanya at sinabi, bumangon ka at kumain. Pagdilat niya, may nakita siyang tinapay sa ulunan niya na niluto sa mainit na bato at tubig na nakalagay sa sisidlan. Kumain siya at uminom at nahigang muli. Muling bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit si Elias at sinabi, bumangon ka at kumain dahil malayo pa ang iyong lalakbayin. Kaya bumangon si Elias, kumain at uminom. Pinalakas siya ng kanyang kinain at naglakbay siya sa loob ng 40 araw at 40 gabi hanggang makarating siya sa Horeb sa bundok ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dalangin namin, Panginoong Diyos, i-allow mo sa amin ang Diyos na banal na Espiritu na magturo, na mag-correct, even mag-guide sa amin sa oras na to. Lord, we pray, God, that na matutunan namin ang patuloy na humingi sa iyo ng probisyon. Matutunan namin, Panginoon, na mag-rely sa iyo despite ng aming mga pinagdadaanan. Dalangin din namin sa oras na to, like what happened to Elijah, palakasin mo yung pananampalataya namin na nasa bingit ng pagdududa. Na sa oras ng aming katakutan, ang pananampalataya mo ang manatili sa amin, Panginoong Diyos, upang ang misyon namin bilang iyong mananampalataya ay patuloy naming mapagtagumpayan. Lord, dinadalangin din namin na kami ay mamumuhay ng ayon sa aming pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng aming mga pisikal na mata. We live by faith, not by sight. Lord, bless each one of us. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang sitwasyon po dito the background po nung ating pinag-usapan ay si Elijah po, o yung tinatawag natin si Elias. Alam niyo po ba yung istorya ni Elias? Sino po dito nakakaano ng istorya ni Elias? Na si Elias po dito ay nagkameron ng maraming katagumpayan sa kanyang pamumuhay bilang isang propeta. Alam naman po natin na
he is a great prophet in his time. So kung titingnan natin, ano yung mga nangyari sa buhay ni Elias? Unang-una dito na siya po mismo ay nakakapagsalita ng gano'n siya katapang upang makapagsalita dun sa hari na si King Ahab. Nasabi niya kay Ahab, ikaw ay parang sinabi niya doon na hinahamon kita na lahat ng mga propeta na meron kayo, o parang 400 prophet na propeta ni Baal ay makipaglaban sa kanya sa Mount Carmel. And anong nangyari po doon? Pinakita po ng Panginoong Diyos kung sino siya sa buhay ni Elijah. By the way, yung pangalang Elijah, sinasaad doon na Yahweh is God, yung buhay niya mismo. Kaya parang ang pamumuhay niya ay ipakita niya, o yung pangalan niya ay nanggaling na ipinapakita niya na ang si Yahweh ay tunay na Diyos. Ano po mga nangyari sa buhay ni Elias? Ito yung yung nag-provide ng pagkain, 'di ba? Yung uwak. Kung tutusin sa lahat ng hayop, imposible na magbibigay sa ng pagkain ay uwak. Pero ito yung time na pinakita din na ang Diyos ay nag-provide sa buhay ni Elias. Ano pa yon? Yung mag-ina, 'di ba? Yung huling kain na lang nila. Oo. Na tipo na parang huling masa na lang nila ng tinapay, after nun, magugutom na sila at wala nang pagkain. Pero dahil si Elias ay pinadala doon, sinabihan niya na sinasabi ng Panginoon, provide yung pangangailangan na meron siya. And nung ipinrovide nung widow, nagkameron ng miracle again na yung langis at yung harina ay hindi na muling naubos. So, but after this, mga spiritual victories na meron siya, he end up na nagkameron siya ng depression. He end up na nagkameron siya ng burnout, or he been exhausted, discouraged, and afraid sa magitan ni Jezebel. So basahin natin in First King verse 19, 4 to 8. Verse 1. Yan, sige. Ngayon, sinabi ni Ahab sa asawa niyang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano to pinagpapatay ang lahat ng propeta ni Baal. Ito yung nangyari sa Mount Carmel. Na again, alam naman natin si Jezebel, asawa to ni King Ahab. Dahil asawa siya ni King Ahab, ang nais niya, lobat. Ang nais niya ay papaniwalaan yung mga tao. Kasi nung time na yon, dalawang propeta. Isang false prophet at isa namang true prophet. Yung true prophet, yun yung corny. Wag na. Yung true prophet, ito yung talaga nagsasalta na galing sa Panginoong Diyos. Yung iba naman prophet, it's just a political prophet. Dahil sa pera, dahil sa kanilang nakukuha sa hari, nagsasalta sila na kunwari ito'y galing sa Panginoong Diyos, pero hindi ito galing sa Panginoong Diyos. Parang simple lang, parang ganito. Gusto nyong yumaman? Sino dito gusto nyong yumaman? Sige, dalhin nyo dito yung pera nyo. Parang ganun yung mga dalihan nila. That's a false prophet. But the other hand, may mga true prophet, which is Elijah to. And the false prophet, sinasabi nila na si Baal, ito yung Diyos ng ulan, ng storm, ng kidlat, na sinasabi nilang ganon. Then, hinamon to ni Elijah. Sige, kung talagang yun ang Diyos nyo, magkameron tayo ng labanan. So, yung 400 prophet, patunayan nyo na yung Diyos nyo, o yung Diyos-Diyosan nyo na si Baal, kayang gawin ito.
pasilabin yung alay. So, to make the long story short, anong nangyari? Sinong nanalo po dito? Siyempre, si Elias. Na dumating yung point na sa isang salita lang ni Elias, nagkameron po ng apoy, at there's a victory that happened. Kaya yung mga false prophets, sabi niya sa mga Israelita, habulin niya mga yan at patayin ang mga yan. But doon sa victory na nangyari sa kanya, doon sa mga gandang nangyari sa kanyang buhay, sino po dito may mga victories na nangyari sa inyo? Mga magagandang nangyari. Or some of us, we have a lot of testimony how God is good and how God is truly faithful into our life. Marami ba? Sino dito yung mga asawang lalaki? Tingnan nyo asawa nyong babae. Yan pa lang, regalo na po sa inyo ng Panginoong Diyos. Tama ba? At yung nag-submit sa iyo yan, or parang nagpapasakop sa iyo bilang asawa kang lalaki, it shows that God is good to us. Eh syempre, yung mga asawa natin lalaki, bawian nyo naman. The way kung paano kayo minamahal niyan na katulad ng pagmamahal ni Kristo that they are willing to die is a victory that happened. And I don't know, there's a lot more. Baka magkaubusan tayo ng testimony dito. Abutin tayo ng 9:00 na ng gabi. Pagka inisa-isa natin yung mga testimony natin. Pero makikita natin dito, it shows then na in times of victories, pinapakita din dito na kung gaano ginamit si si Elias ng Panginoong Diyos, makikita natin na tao lamang siya. In verse 4, sabi dito, in verse 2, sabi dito, kaya nagpadala si Jezebel ng mensahe para kay Elias. Doon sa ginawa niya, sabi dito, lubusan sana akong parusahan ng mga Diyos. Ibig sabihin dito, why small letter D, ito yung mga Diyos-Diyosan. Parang sinusumpa niya kay Baal na parusahan siya, kung hindi ko mapapapatay, ikaw ngayon, Elias. Tapos, hindi kita napapatay tulad ng ginawa mo sa mga propeta. Sabi dito, natakot si Elias, kaya tumakas siya papunta sa Beersheba na sakop ng Juda at iniwan niya roon ang utusan niya. It shows na si Elisha dito o si Elias na tinatawag ay tao lamang. Tao lamang na napapagod at nagkakameron din ng takot. Tingnan mo ngayong katabi mo. Mukha bang tao lamang yan? Oo naman. Parang ayaw pa maniwala nung isa dyan. Tao po yan. Pero what we see? Tao lang. Napapagod. Sino dito minsan napagod ka na? Lord, thank you. Marami kang ginagawa sa buhay namin. Pero after nung mga ginawa, siguro tao lang siya kasi in a long period of ministry time, siguro ilang oras siya nakatayo doon. Ilang oras siya nagsasalta. Yan lang ba kayo? Pero after na yun, alam ni Jezebel kung paano siya pababaksakin. Sa simpleng salita lang niya, sabi doon nagkameron ng takot. Sinamantala niya yung pagiging tao ni Elias na napagod siya. At nung napagod siya, doon niya tinira ito. It's not only a human, but there's also a spiritual battle na makikita natin doon. The reality of spiritual battle that happened. That the more he obey God, the more there's attack of the enemy. Sino dito na sumusunod ka sa Panginoong Diyos? At habang nung si Faith o nakasunod, yan. Totoo ba yung Faith? Sino dito, the more na sumusunod ka sa Panginoong Diyos, the more mas maraming temptation. Yan. May nagran, okay. Sino dito, kahit ano sabihin ko, hindi mo itataas ang kamay mo? Not only spiritual battle,
But there's also a wounded faith na meron siya dito. Sino po dito, may mga panalangin ka na hanggang ngayon, hindi pa nasasagot ng Panginoong Diyos? I don't know, siguro ito yung parang, Lord, ba't yung isa ka-attend lang, meron daw siyang answer prayer? Ay ako, ang tagal ko nang pinag-pray-prayan siya. Matatapos na yung edad ko, matatapos na sa Bingo, wala pa rin. Is wounded in faith, is struggling. Not only that, but also, may nabasa akong komentaryo, si Elijah pala is in depression in this time. Posible ba sa isang Kristiyano na dumaan sa isang mental health issue? Nung pala, akala ko ngayon lang nauso yung mental issue yan. Yung pala, in the Old Testament pa, meron ng mga ganito. And fear can weaken our faith and lead us to run away from our responsibility. What happened? Sabi doon, natakot si Elias. Anong natakot siya? Anong ginawa niya? Lumayo siya sa kanya. Yung Elias na inaakala natin na merong unwavering faith. Yung Elias na inaakala natin na ganun siya katapang para ipamahagi ang mensahe ng Panginoong Diyos. Makikita natin in this situation right now, nandun siya para lumayo, tumakbo sa tinatawag sa kanya ng Panginoong Diyos. Sabi doon, yung takot niya ay sobra-sobra. To the point na yung kaisa-isa na lang niyang kaisa-isa na lang na alalay niya nung time na yon, iniwan pa niya. Parang gusto ko muna mapag-isa. But during the time and moment na mapag-isa siya, may ginagawa ang enemy. But you know what? Meron ding ginagawa ang Panginoong Diyos. In this time, in this moment, during the time that si Elias po ay nade-depress, si Elias ay tumatakbo sa Panginoong Diyos, pero ang Panginoong Diyos ay patuloy siyang hinahabol. Pinubay ng Panginoong Diyos ang kalakasan na kanyang kailangan at ang direksyon na kanyang pupuntahan. How can our faith can be strengthened? First, the Lord strengthened Elijah. Verse 4, pagkatapos naglakad siya isang araw papuntang ilang, nagpahinga siya at umupo sa ilalim ng punong kahoy at nanalangin na mamatay na lang sana siya. Sinabi niya, sobra na po ito, Panginoon. Kunin na lang ninyo ang buhay ko. Wala naman akong pinagkaiba sa aking mga ninuno. Pagkatapos sumiga siya sa ilalim ng punong kahoy. So in this time, in this moment, sa oras ng kanyang pinaka malalim na problema. Sino dito nagkameron na kayong problema? Sino dito wala ka pang problema? Nararamdaman mo, nakakatuwa sa kanya, he chose to pray. And when he chose to pray, although yung kanyang isipan ay hindi nasa tama, mali yung kanyang pinapanalangin, but he chose to pray. Verse 5, pagkatapos sumiga siya sa ilalim ng punong kahoy at natulog, biglang may anghel na kumalabit sa kanya at sinabi, bumangon ka at kumain. Pagdilat niya, may nakita siyang tinapay sa ulunan niya na niluto sa mainit na bato at tubig na nakalagay sa sisidlan. Kumain siya at uminom at nahigang muli. Muling bumalik ang anghel, kinalabit si Elias at sinabi, bumangon ka at kumain. So kanina, kumain na siya. Ngayon, pangalawang
ulit sa kanya, bumangon ka at kumain. Dahil malayo pa ang iyong lalakbayin, kaya bumangon si Elias, kumain at uminom, pinalakas siya ng kanyang kinain, at naglakbay siya sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Hanggang makarating siya sa Horeb. Ang Diyos po ang nagbigay sa kanya ng kalakasan. He received God's provision in the time of his need. Sa oras ng kanyang pangangailangan, sa oras na dumadaan siya sa matinding dagok ng buhay, sa oras ng kanyang sakit na pinagdadaanan, it is God who provides for his need. And what is his response? Ano yung response niya? Sabi ng Panginoon, bumangon ka. Sabi ng anghel, bumangon ka at kumain. Anong ginawa niya? Ni-refuse niya ba ito? His response is to receive God's provision. Sige nga, basahin ko. Verse 6, pagdilat niya may nakita. Ito. Verse 5, pagkatapos humiga siya sa ilalim ng punong kahoy at nakatulog, biglang may anghel na kumalapit sa kanya at bumangon ka at kumain. Yung anghel po nung time na to, sabi ito, it is the Godhead or yung which is represent Jesus. Sabi pagdilat niya, may nakita siyang tinapay sa ulunan niya at niluto sa mainit na bato. So yung unang tinapay po na ay galing po doon sa anghel. Sino po dito kain na kayo sa Angel's Burger? Ito po talaga yung tunay na Angel's Burger. Joke lang. Masyado kayo seryoso eh. It means it is God who provide. God cares for our physical needs even in the midst of our spiritual struggle. Yes, there's a spiritual battle. There's a spiritual struggle that happened. Pero ang unang inaddress ng Panginoong Diyos dito, ano po? Yung physical needs na meron siya. Sabi dito, binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na makatulog. Alam niyo po ba yung pagtulog? It is a gift coming from God. Pero siyempre, wag po muna kayo matulog ngayon. Pero kailangan po natin matulog. Makikita mo dito na ang inaddress ng Panginoong Diyos ay yung pangangailangan niya sa pagkain, yung physical needs. And even to us, God provide us a person, someone who can teach us to take good care of our health, to take good care of our spiritual, to take good care of our relationship to one another. Kaya po may mga doktor, kaya po may mga asawa tayo na patuloy, na wala na yung asawa ko, buti na lang, makapagsalita na ako. Yung asawa ko po, sabay ka rin eh. Ang dami pong paalala niya lagi niya sa akin. Kahapon, magkakasama kami ng mga advanced in age na couples. Ang sarap po nung humba. Hindi nakatingin yung asawa ko, kumuha ako ng humba. Akala ko hindi nakatingin. Yung pala, alam niya na ang dami ko na nakakain. Siniko ko biglang gano'n, wala nakakita. Sumusobra ka na. Pero ang tanong, kung pinabay ni God yung mga doktor, yung mga tao na nakabisay sa atin, are we willing to hear, to get the provision ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay? Sabi ito, bumangon ka, kumain ka. The first step in God's restoration of His servant is to feed him and put him to bed. He meets the physical needs first. Half of Elijah's problem here is caused by fatigue and physical weariness. He needed a good night's sleep and a good full meal. So, ang kailangan natin, yes, sino dito may spiritual, kailangan natin magdasal. But God's provide us. Kailangan mo pong, sabi mo sa katabi mo, matulog ka rin.
kumain ka din. O yung sa iba, magpaparlor ka naman, parang gano'n. O siguro sa husband natin, bumili ka rin naman ng gusto mo. He gets up, eat, drink, and set out of his journey. Sabi po doon, 40 days na naglakbay si Elijah after siyang bigyan ng rest ng Panginoong Diyos. It means also na hindi po nagmamadali ang Panginoong Diyos na makarecover ka agad si Elijah. Sino dito meron pang mga pain hanggang ngayon? Meron bang mga nakasakit sa inyo? Siguro nung bago kayong Kristiyano, na-judge ka na kaagad, parang ayaw ko nang umattend dyan. Nakaka-open yung pastor. Lagi sinasabi, gwapo siya. Kaya binago ko na ngayon, cute lang po ako, cute lang. Honestly, sino dito na nasaktan ka na? Hindi po nagmamadali ang Diyos na mapatawad mo siya. Pero, ang tanong, nag-provide ng Panginoong Diyos. That's why Jesus Christ died on the cross for you to understand na kung ang Diyos nga ay nagpatawad, ikaw pa ay hindi magpatawad. At kung pinabay yun ng Panginoong Diyos, are you willing to forgive that person? Are you willing to step out of your faith? Lord, medyo imposible, pero alam namin, pinabay mo na to, mangyayari to. Alam niyo po, ang Diyos may kapangyarihan siya na parang, may kapangyarihan siya na kaya niyang pagalingin ang may sakit. Are you willing to respond to get the provision of God na pagagalingin ka niya sa iyong sakit ngayon? Sino dito, alam mo na ang Diyos ay kaya mag-provide sa financial nating pangangailangan? Nasabi mo na ba, paano ko yan i-reach out mas mukhang mayaman pa siya sa akin? Hindi po. Bilang anak ng Diyos, ikaw po ay mayaman. Bakit? Ang Diyos po natin, ang Ama natin, ang may-ari ng lahat, at kung siya may-ari ng lahat, He cares for all of us and He can also provide everything that we need. Kaya sinasabi nila yung mga taga-victory daw, ang umaattend mayaman. Oo naman. Mayaman yung Diyos natin eh. Tama ba? Parang hindi naman kayo sangayan eh. Second point, hindi lang in-strengthen ng Panginoong Diyos si Elijah o si Elias, but the Lord speak to Elijah. Ngayon sinabi sa kanya ng Panginoon, ano ang ginagawa mo rito, Elias? Sumagot siya, O Panginoon Diyos, makapangyarihan, tapat po ako na naglilingkod sa inyo, pero itinakwil ng mga Israelita ang kasunduan nila sa inyo. Winasak nila ang mga altar ninyo at pinagpapatay ang mga propeta ninyo. Ako na lang ang natira. Pinagsisikapan din nila akong patayin. Nagsalita ang Panginoon, lumabas ka at tumayo. Ang tanong niya, ba't ka nandito? Di ba, pumunta siya dun sa, from ilang miles? From 302 kilometer. From Beersheba to Mount Sinai. Nandun siya sa Mount Sinai. Sabi ng Panginoon, ba't nandito ka? Ano sagot niya? Ang layo, ano? Tama ba yung sagot niya sa Diyos? Sabi niya, tinatanong niya kung bakit ka nandito. Sagot niya, di Lord, gusto ko magpagaling. Nagtatago ako. Pero ano sagot niya? Panginoong Diyos, makapangyarihan, tapat po ako sa paglilingkod sa iyo. Pero itinakwil ang mga Israelita ang kasunduan nila sa inyo. Parang sinasabi niya, Panginoong Diyos, ito po yung ginagawa ko, maputi po ako sa inyo. Tapat po ako at willing na gawin ito sa inyo, Panginoong Diyos. Pero ngayon, nagsusulo na lang ako. Meron ba kayong mga panalangin na gano'n? Ako po, PT po ako. Graduate po ako ng PT. Kaya minsan, nagsa-self-PT po ako.
Eh ba, nag-self-pity ka na rin ba? Sabi, Lord, sa dinami-dami ng kukunin mo, bakit yung mahal ko pa? Bakit siya pa? Marami naman dyan na hindi gumagawa ng tama. Did you say that to the Lord? O sinabi mo na, Lord, sana kunin mo na siya ngayon. Yung kagalit mo, parang ang labo nung way, paano niya ni-respond ang Panginoong Diyos. But okay lang po yun. It is okay that sometime you are not okay. Sabihin mo sa sarili mo, it is okay not to be okay. Okay? Okay. The good thing of this, sabihin mo lang sa Panginoong Diyos, at ang Diyos po ay andyan, handang makinig sa atin. But the question for all of us today, are you willing to listen to His voice? Ano po napapakinggan niya dito? Hindi po salita ng Panginoon na napapakinggan niya dito. Yung isipin niya na magpakamatay siya, yung isipin niya na nagsosolo siya, yung isipin niya na siya ay tapat sa Panginoong Diyos na paglilingkod, parang pinagmamalaki na niya na, Lord, ginawa ko na ang lahat, ano pang gagawin mo para sa akin? Para bagang ganon. Minsan po, mas madaling magsalita kaysa makinig. Napatingin sa akin yung asawa ko. Kasi ako, magaling po akong magsalita. Pero minsan yung makinig, sakit ko na po yun. Pero in this time, are we willing to hear the voice of God? Sabi ng Diyos sa kanya, nagsalita ang Panginoon, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa aking presensya dahil dadaan ako. Pagkatapos may dumaan na napakalakas na hangin na bumitak sa mga bundok at dumurog sa mga bato. Una daw may dumaan na malakas na hangin. In English version sabi doon, malakas na hangin, tapos there's an earthquake, lindol. Pero wala ang Panginoon sa hangin. Pagkatapos ng hangin, lumindol, pero wala rin ang Panginoon sa lindol. Pagkatapos ng lindol, may apoy na dumating, pero wala pa rin ang Panginoon sa apoy. Pagkatapos ng apoy, may narinig siyang tinig na parang bulong. Nang marinig ito ni Elias, nagtakip siya ng kanyang mukha, gamit ang kanyang balabal, lumabas siya at tumayo. Sa bungad ng kuweba, biglang may tinig na nagsabi sa kanya, ano ang ginagawa mo rito, Elias? Sumagot siya, O Panginoong Diyos, makapangyarihan, tapat po akong naglilingkod sa inyo, pero itinakwil ng mga Israelita ang kasunduan nila sa inyo. Winasak nila ang mga altar ninyo, pinagpapatay ang mga propeta ninyo, ako na lang ang natira, at pinagsisikapan din nila akong patayin. Verse 11, sabi ng Panginoong Diyos, lumabas ka at tumayo ka. At anong response niya? Makinig sa direksyon ng Panginoong Diyos. Our response is to hear God's direction into us. Yes, seemingly, hindi niya makita. Hindi niya alam kung paano. Pero andun yung sensitive ear niya to listen to the voice of God. Ang malupit dito, sabi ng Panginoong Diyos, lumabas ka at tumayo ka at dadaan ang aking presensya. Huwag mo nang hintayin na humangin na malakas. Huwag mo nang hintayin na lumindol pa.
Huwag mo nang hintayin na lumabas ang apoy para makinig ka sa Panginoong Diyos. Sino dito meron kang kakilala hindi nakikinig sa sinasabi ng Panginoong Diyos? Parang ako yun na. Ano mo ba yung maliit na bagay na sinasabi sa inyo ng Panginoong Diyos? Let's listen. Kasi ito po yung magbibigay ng direksyon kung ano nais ng Panginoong Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan. God may not speak to us in a glorious and dramatic way, but His presence is always with us. Hindi po siya lumabas nung may malakas na hangin. Hindi po siya lumabas nung may lindol na dumating. At hindi rin po siya lumabas nung mayroon ng apoy. But lumabas siya in the simplest way na nagsalita po siya sa atin. It means in our simple quiet time, in our simple prayer, ang Panginoong Diyos po ay nangungusap na sa atin at nagbibigay po sa atin ng magandang direksyon sa ating mga buhay. Again, are you willing to listen? John 10:27, my sheep listen to His voice and know them and they follow me. Kahit po lumayo ka, kahit ano pong pinagdadaanan mo, again, ang Panginoong Diyos po ay nasa piling natin at nagsasalita po siya sa atin in every step of our life. The Lord sent Elijah. Third, the Lord sent Elijah. Hindi lang po niya pinalakas si Elijah, hindi lang po siya nagsalita kay Elijah, pero binalik niya yung misyon na dapat na gawin ni Elijah. Hindi basihan ang kanyang nararamdaman, hindi basihan ang kanyang pinagdadaanan, but ang basihan dito kung sino siya na tinawag ng Panginoong Diyos. Sino dito, parang naisip mo parang katulad ka na ni Elijah? Mahina ang pananampalataya, maraming pinagdadaanan, pero hindi to excuse kung paano o bakit tayo tinawag ng Panginoong Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, may mission ka. Hindi ko sa mission na God gave us a mission. Nagsalta ang Panginoon sa kanya, bumalik ka sa iyong dinadaanan at pumunta ka sa ilang ng Damascus. Pagdating mo roon, pahiran mo ng langis si Hazael. Bilang pagkilalas na siya na ang hari ng Aram. Pahiran mo rin si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari ng Israel. At si Eliseo na anak ni Shaphat na taga-Abel, Mehola, para pumalit sa inyo bilang propeta. Papatayin ni Hazael ang mga sasamba kay Baal. At ang makakatakas sa kanya ay papatayin ni Jehu. At ang makakatakas kay Jehu ay papatayin ni Eliseo. Pero ililigtas ko ang 7,000 Israelita na hindi lumuhod at humalik sa imahen ni Baal. Yung hindi po paghalik at pagluhod sa Diyos na Baal ay pagpapakita po ito na ang Diyos po nila ay ang Panginoong Diyos. But hindi po natinag ang Panginoong Diyos sa mga dagok ng buhay na meron po si Elias. Hindi po natinag ang Panginoong Diyos kung ano yung personalidad na meron si Elias. Hindi rin po natinag ang Panginoong Diyos sa nararamdaman ni Elias. Binalik ng Panginoong Diyos na merong purpose kung bakit ikaw ay aking anak. Sino dito medyo masyadong malaki pagka binasa mo, honor God, make disciple. Yung simbahan po natin, our mission is to honor God. Na yung buhay natin ay kagalang-galang, luwalhatian sa mata ng Panginoong Diyos. And we are making disciple. Sino yung katabi mo, mukha bang magpapastor o pastoral?
Tanongin mo nga, gusto mo ba magpastor o magpastora? Parang pagka ganun ang tanong, parang ang labo. Kaya ko pa mag-share ng gospel, parang ang labo. Hindi ko kaya. Pero you know what? Binabalik ng Panginoong Diyos yung misyon kung saan niya tayo tinawag. Sabi nung, bumalik ka sa iyong daraanan. Noon pa lang, kineate na ng Diyos ang tao na ayon sa kanyang wangis. Sabi doon, to subdue the earth. Pamunuan, mangalap sa buong mundo. And in Matthew, sabi doon, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Sabi doon, go and make disciples of all nations. Eh Lord, paano ako pupunta sa ibang bansa? Eh, dito pala sa Lukban, hindi na ako makapag-disciple. Naniniwala din po tayo dito sa ating church that every member is a minister. Sabi mo, every member is a minister. Na-bless ako, nagsalita si Kuya Mark. Na-appreciate nyo ba si Kuya Mark? Iba ang tindi. Sabi nga ni Kuya Rex, Pastor, susunod ako naman. Our response, not to look to our situation, not to down ourselves or look to our personality, but our response is to follow God's mission. Ako po, hindi ko akalain, natatayo ako, nung bago po akong Christian, hindi ko po akalain, natatayo ako dito at magiging pastor po ako. Kahit yung mga dati kong kakilala, ano ko ba, pastor o impostor? Ay, depende sa inyo. Pagka ikaw kasama ko, parang gusto kong maging impostor. I don't know. Minsan masyadong malaki. Pero you know what? Simple obedience. Yung simpleng pagsunod mo sa Panginoong Diyos is the one who will make miracle in your simple obedience. Ano pong ginawa niya? Simple obedience, kumain siya. Pinalakas niya yung sarili niya. After po nun, nakinig siya sa Panginoong Diyos. In every step of his, Lord, 40 days, ay yung takot niya, siguro nangingilig siya ng gano'n. Sino dito nagka-trauma na? Ako po na nagka-trauma ako, ayaw kong lumabas talaga ng bahay. Pero siya, andun yung niya na, kahit nasa madilim na sitwasyon pa, andun siya na para makinig sa Panginoong Diyos. Lord, wala ba yung mga bataan ni Jezebel dyan? Wala ba yung bataan ni dyan? In every step, every single step of his life, andun ang Panginoon Diyos. Nakikinig siya. He act on the faith na meron siya. Kaya ang akala ng mga tao sa kanya, he is crazy. Crazy. Tingin nila, crazy. Sino dito napagkamalang ka ng baliw? Ako lang? Alam niyo po yung mundo, yung sa labas ng mundo, akala niya po tayo mga nandito sa church, yung may Diyos, akala po nila, tayo po'y nasisiraan ng ulo. Umaten ka na sa victory? Talaga, ba't umaten ka dyan? Meron ka nang ba gano'n? Parang gano'n. Pero you know what? Sinong crazy? Sa atin po, ang crazy yung mga walang Diyos. For us, they are crazy. Bakit? Kaya tayo, ganito yung way natin, ganito yung pamumuhay natin. Lumalakad tayo ng tama dahil nakakarinig tayo sa Panginoong Diyos at umuobey tayo sa Kanya. Bakit yung ibang way nila, yung confidence nila, yung paano sila mamuhay ay hindi katulad ng pamumuhay natin? Because we hear from the Word of God. Kaya natural lang po na magpagkamalan tayong crazy. Because we are all alien of this world. Alien? Alien. As I end, hindi po sayang yung ginawa po dito ni Elias. Sabi po dito, si Elias, inanoint niya si Hazael at saka si Jehu to be the next king. At hindi lang po yan,
si Elijah, nagkameron ng successor na si Elisha. Anong Elisha sa Tagalog? Eliseo. Si Elias, meron siya successor na Eliseo. What we doing here in the advancement of God's kingdom, hindi po sayang. Sabi mo sa katabi mo, hindi sayang. Because we have to prepare our children for their future calling in life, we need to think of people whom we can disciple and train as the next leaders. What we doing, we are training the next generation po na meron po tayo. And the question, who's next? Tayo po sa simbahan natin, naniwala po tayo na yung kids church po natin, hindi po yan, nandun lang yung mga bata para walang maingay dito. Kaya po tayo may kids church, we train the next generation leader. Naikwento ko nga po kaninang maga, bago ako mag-preach, pumunta po ako doon sa kids church natin. Nakaka-bless lang. Makita mo na yung tumutugtog doon. Sabi nga ni Mark, 18 years old yung pinaka matanda na nag-worship po sila. May worship po sila. Kung may worship tayo dito, may worship din po sila doon. Makikita mo yung isa, 8 years old. Si South, ano ba? Song. Kaya pala, talagang pagka nag-worship, Jesus! At bigay po talaga sila. Tapos sabi ko, wow, sarap mag-worship. Pero nakita ko yung mga bata, nakapila doon. Tapos yung anak ko, nakaupo doon sa isang upuan. Sabi ko, ba't nandiyan ka? Ay, daddy, doorkeeper ako, daddy, kaya ako nandito. Gusto ko nagdo-doorkeeper na. Pero makikita mo yung mga bata doon, nagkukulpitan lang, kulbitan. Pero akala po natin walang nangyayari po. But it's God who prepare also them. As we've been faithful to God, as we've been obedient, as we continually doing our mission, it affects our next generation. You know what? Alam mo ginawa ng Panginoong Diyos? Sagot sa depression na meron si Elias. Binigay lang ng Panginoong Diyos yung mission na meron siya. Nakakalungkot. Kaya siguro maraming depressed na Kristiyano. Maraming Kristiyano na they don't know yung purpose na meron sila because they not follow the mission of God. But you know what? In this situation, in-address ng Panginoong Diyos sa pagbabalik ng purpose ng buhay niya. Maybe our God asking us, what is your purpose today? Why? Bakit ikaw sa lahat ng inyong angkan, bakit ikaw lang ang nandito at ikaw lang ang Kristiyano? There's a purpose. Hindi po kayo nagsusulo. Nabanggit mo na ba yan? Bakit dito sa opisina, solo ako? May picture ba tayo niyan? Si Elijah po, napakiramdaman niya na he is alone. Yung avatar last airbender. Ito po avatar na to, solo lang po siya. Sino po nanonood ng Netflix? Pero he know his mission and he continually doing and doing. In Filipino version, yan. Ito po yung last water vendor. Pero let's go back. Tanggalin mo na yan. In verse 18, in the time that he feel alone, what is, din yung encouragement na binigay ng Panginoong Diyos sa kanya? In verse 18, sabi dito, yet I reserved 7,000 in Israel, of whose knees have not bowed down to Baal and whose mouth have not kissed him. In NET version, I still have left in Israel 7,000 followers. In NLT version, yet I will preserve 7,000 others in Israel who have never bowed to Baal or kiss him. In BBE,
but I will keep safe 7,000 in Israel. Sinasabi ng Panginoong Diyos, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. Hindi mo kailangan mag-isa. But you need someone who help. Parang tutulong sa inyo. Pwede po ba tayong tumayong lahat? Ang Panginoon po mismo yung nag-preserve nung faithful remnant that will not worship Baal. Gusto niyo ma-encourage? Sino po dito gusto ma-encourage? Hindi ka po nagsosolo. Tingnan niyo po yung mga tao surround us. Si Elias po dito nagbigay sa kanyang encouragement. Alam niyo nagbigay encouragement kay Elias? Yung kapwa mananampalataya niya na despite of what happening in this world, hindi ko tatalikuran ng Panginoong Diyos, but patuloy akong lalakad sa Kanya. In times of despair and discouragement, pinaramdam ng Panginoong Diyos na hindi nag-iisa siya. Elias, kasama mo ako sa lahat ng laban ng iyong buhay. I am the one who will provide everything that you need. Elias, meron magandang plano ako para sa iyo. Yes, hindi ngayon, pero maghintay ka at ibibigay ko yung nararapat para sa iyo. Hindi ka basta-basta, kaya hindi lang basta-basta yung ibibigay ko sa iyo. Ito'y according sa nais ko para sa iyo. We're not alone. Ako, every time I attend Victory Group, I really love Victory Group po. O yung ginagawa natin Bible study. Bakit po gusto ko umattend ng Victory Group? Hindi lang po sa masarap na pagkain o meron lang akong makakwentuhan. Pero ako po mismo, I've been encouraged o na-encourage po ako every time I attend the Victory Group. Yes, it is the Word of God, but makita mo na ang Diyos ay patuloy na gumagalaw din sa mga buhay ng bawat isa. Kagabi, 2 testimony talagang na-overwhelm ako doon sa testimony na meron sila. Again, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoong Diyos. And there's a lot of people. Dito po sa Lukban, isa lang po tayo sa simbahan na naniniwala na si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas. Marami pong simbahan. And it means, yung mission mo, hindi lang mo mission yan. Hindi lang ito mission ng ating simbahan, but ito yung mission ng Panginoong Diyos sa bawat isa atin. Let us pray. Lord, thank you for today. Lord, dalangin namin na patuloy namin saliksikin ang iyong presensya, na makikinig kami. We will listen to your gentle voice, at patuloy kami magtitiwala sa iyong guidance, even the path seems uncertain. If you are that person that you feel, pakiramdam mo na ikaw ay dumadaan sa matinding depresyon, dumadaan sa anxiety ng buhay, I want to pray for you. Lord, thank you for that person na willing siyang tanggapin, Panginoong Diyos, yung probisyon na binigay mo sa kanya. Lord, I pray kung dumadaan siya sa mental illness, we pray that you are a God who provide also a doctor, who give us also a medicine. I pray, God, na bigyan mo sila ng tamang tao, tamang doktor to address the issue that they have. And not only that, but they hear your gentle voice to give them the instruction how to address it. Lord, thank you for the faith that you're giving to them, that we, as a church, we are praying and we are believing that it's you who will heal them. Ikaw mismo, Panginoong Diyos, ang nagbibigay ngayon ng kagalingan sa kanilang sitwasyon. Lord, thank you
that you are a God who really cares for all our needs. Pagalingin mo, Lord, yung mga taong dumadaan into anxiety and depression. Bless them. And if you are also a person na maybe it's not mental illness but physical naman. Halimbawa, sa kalusugan mo, meron kang nararamdaman, high blood, sugar, pagtaas ng sugar, I want to pray for you. Lord, thank you. That's you also who strengthen us in our physical needs. We believe, God, that's you, Lord, who will restore our strength. Lord, patuloy mo kaming palakasin. Ibigay, Lord, yung nourishment na pangangailangan ng aming katawan. Ibalik mo kami sa kalakasan na katulad ng isang batang baka, Panginoong Diyos. Ang lakas na meron kami. Lord, thank you for the strength. It is you who will rejuvenate us. Last person that I want to pray, maybe you're struggling spiritually. Na yung pananampalataya mo ay patuloy na na-wave because of the facts, because of the situation. But now, this is my prayer for you. If you're that person, I want to pray for you. Kung na-wave yung faith mo, I pray for you that God will give you unwavering faith. Lord, thank you. As hearing your word today, we are ready to fight the good fight of faith that we have today. Yes, Lord, feeling namin we are only solo lang kami na lumalaban sa aming opisina, lumalaban sa aming eskwelahan. But Lord, we know that you are the one who will sustain us. Give us the many spiritual gifts that we have. There's a person who has a gift of encouragement. I pray, God, that we will continue to encourage one another. If a person is a gift is to pray, I pray, God, that we will continue to pray. If the person is a gift is to share your word, we will continually share your word. Lord, thank you that you will continually strengthen us in every way of our life, that you truly are God who is in the midst of us. As I end, last prayer po. If you are that person that hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, again, yung mga bagay po na inaasam natin na gusto natin ng kalakasan na nagmumula sa Panginoong Diyos, gusto natin na mapakinggan siya, or gusto natin na magpatuloy sa misyon. Kung hindi mo tinatanggap ang Panginoong Diyos, imposible po na mapalakas tayo ng Panginoong Diyos. But today, if you're that person that you willing accept Jesus as Lord and Savior of your life, I want to pray for you. Samahan niyo po ako sa aking panalangin. Panginoong Jesus, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Dalangin po namin na sa pagtanggap namin sa iyo, maunawaan namin, maintindihan namin na sa sobrang pagmamahal mo sa mundo, ibinigay mo ang iyong buhay, namatay ka sa cross ng Kalbaryo, at pagkalipas ng 3 araw na buhay ka muli, pagpapakita ng iyong kapangyarihan sa kasalanan. Nandito po ako, Panginoon, na handang isuko ang aking buhay sa iyo, Panginoong Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Before we end, can we sing this song to God?